Resurrection Sunday. Pero karamihan po sa inyo, ang tawag na kaugalian natin, anong tawag sa linggong ito? Oo, Easter. Nagtaka na ba kayo kung bakit tungkol sa itlog ang Easter Sunday? Di ba? Bakit kaya nakonekta yung itlog doon? So maraming iba't ibang paniniwala ho dyan, pero tradisyon na lamang yan. Huwag ho kayong mabubulag sa tradisyon. Huwag niyong kakalimutan na itong linggong ito, itong sineselebrate natin, ay hindi tungkol sa paghahanap ng nawawalang itlog. Okay? Hindi po. Tungkol po ito sa taong hindi nawala. Akala ng mga tao mawawala siya, mapapatahimik siya, mabubura siya sa mga pahina ng mga history books, at dahil galit sila sa kanya, anong nangyari? Pinatay, nilibing, akala nila katapusan na niya pero hindi. Siya po ay bumangong muli at nabuhay at buhay siya magpasawalang hanggan. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos, kaya tayo ho ngayon ay may gana. Naituro na ho sa atin ni Pastor Bong. Yung mga nakaraang linggo po, pinakita sa atin yung mga witnesses. Di ba? Ito yung mga nakakita ng paghihirap, nakakita ng sakripisyo ng Panginoon, lahat ng nangyari sa Kanya at kung paano nga siyang bumangon muli mula sa Kanyang pagkamatay. Hindi ho siya nanatiling nakalibing. Yun po ang nakita natin ngayon. Ikukonekta natin yan ngayon dito sa lesson natin. Kapag ho fake news, alam nyo ba, hindi nyo, baka lang po hindi nyo alam yung mga kalaban ni Jesus Christ, nung siya po ay inilibing, sinabihan po nila si Poncio Pilato. Sabi nila kay Poncio Pilato, bantayan mo yung libingan. Kasi ang sinabi nung Jesus, babangon siya. Baka nanakawin lang ng mga disciples yung kanyang bangkay, tapos sasabihin na buhay ulit. Kung ako sa iyo, bantayan nyo. So, binantayan po ng mga gwardya, nilagyan po ng seal. Kapag biniyak mo yung seal, talagang ang makakalaban mo ay yung Roman government. Ganun po ang ginawa para masiguradong hindi nanakawin ang katawan ni Jesus. Pero hindi ho nila napigilan. Kasi kapag babangon si Jesus, walang makakapigil sa kanya dahil siya ang Diyos. Di ba? Kaya naman po, sabi ni Apostle Paul, kung hindi totoo, kasi simula po nung bumangon si Jesus, lahat ngayon ng mga kalaban niya nag-i-spread ng fake news. Ang fake news nila, hindi totoong bumangon. Ninakaw. Di ba may magnanakaw sa mga disciples ni Jesus? Si Judas. Patay na si Judas. Mali ang fake news nila. Hindi naman pwedeng nakawin kasi bantay sarado. O hinaan na po yung mga gwardya. Pati yung mga gwardya, sila mismo nagsasabi, gumalaw yung bato, gumalaw Sinabi, umalis kami dun Ganon ang nangyari. So hindi nila mapalaganap yung kanilang fake news. Kaya lang tulad ngayon, kahit po alam nyo ang totoo, may naniniwala pa din sa fake news. Ganon din po ang nangyari noong unang panahon. Kaya nga si Apostle Paul, tingnan yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, verses 14 to 15, if Christ has not been raised, our preaching is vain. Sayang to. Mag-aaksaya tayo ng laway dito. Mag-aaksaya tayo ng boses dito. Sayang naman po yung pakikinig nyo. Mulat na mulat po yung mga mata nyo. Umpisa pa lang tayo. Sayang yan. Your faith also is vain. Moreover, we are even found to be false witnesses of God. Di ba? Fake news tayong lahat ngayon dito because we testified against God that He raised Christ, whom He did not raise, if in fact the dead are not raised. Ano pang sinabi niya? Verse 16 to 19. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. Wala pong silbi yung inyong pananampalataya kung hindi buhay si Kristo. Kaya nga ang sinasabi ho nila, ang resurrection is the linchpin
of the Christian faith. Ibig sabihin, lahat ng ating pananampalataya sa Panginoon nakasalalay sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. You are still in your sins kung hindi siya nabuhay. Then those also have fallen asleep, ibig sabihin mga namatay, they have perished. If we have hope in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. Kawawa tayo. Pinagloloko natin ang ating mga sarili. Buti na lang po, hindi nagloloko ang Panginoon. Pag sinabi niyang mabubuhay siyang muli. At kaya ngayon, nakaupo siya sa kanyang trono kahit tayo'y nagugulumihanan na, saan tayo bibili ng gasolina? Sino naghihirap sa gasolina ngayon? Sino ho ang tinatamaan ng gas price increases? Konti lang kasi nagko-commute lang tayo dito. Joke lang. Wala masyado, hindi nyo pa nararamdaman, hindi ba? Bakit? Or siguro mayaman kayo. Diba? Wala kayong masyadong problema. Oo. Pero yung mga mayayaman na problema na rin sila. Kasi konting galaw lang, ang laki ng gastos eh. Buti na lang tayo, kalmado tayo. Bakit? Kasi alam natin hindi dito natatapos ang buhay. Di ba? Dahil nabuhay si Kristo, yung mga problema natin kahit gaano kalaki, temporary lang yan. May eternity na naghihintay sa atin at doon walang price increase. Doon walang corrupt. Doon walang mahirap. Di ba? Bakit? Kasi aayusin ng Diyos ito lahat someday. Excited ba kayo doon? Yan. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay the significance of the resurrection. Titingnan ho natin bakit ipinangako ito, ano ang pinapatunayan nito, at ano ang dahilan para dito. So, tatlong bagay po. Unang pag-uusapan natin, the promise. Ito po ay ipinangako ng Diyos. Kayo po ba napangakuan na? Uy, tulog agad kayo. Grabe. May nangako na ba sa inyo? Okay, meron. Yung mga nangako ba sa inyo, tumupad sa pangako? Okay, matindi dito yung pagkahindi ni ma'am. Hindi ko alam sa mga mag-asawa dito, naaalala nyo pa ba yung mga vows ng asawa nyo sa inyo? Para maganda sa video? Natupad ba? Nangako ba sila, nagigising sila araw-araw para ipagluto kayo ng breakfast? Tapos nauunahan nyo pa rin siyang gumising hanggang ngayon. Di ba? Kapag nangangako, dapat tinutupad. Tama? Pag ang Diyos nangako, hindi pwedeng hindi niya tutuparin ang pangako niya. Ganon katindi ang faithfulness ni God. At makikita natin yan in the resurrection. Tingnan po natin. Romans 1. Ito po ay liham ni Apostle Paul para sa mga believers na nandun sa Roma. Okay? Believers na sila, alam na nila. Meron nang nakakakilala sa kanila kay Kristo. Pero gusto pa rin ni Paul na maintindihan nila kung ano ang gospel. Kaya isinulat to ang Romans. Tingnan ninyo. Sabi ni Paul, a bond servant of Christ Jesus. Alam niyo bang ibig sabihin ng bond servant? Magandang salita lang po yan sa alipin. Alipin, ako'y alipin mo kahit... Alipin mo, alipin ako ni Lord. Alipin ako ni Lord, gagawin ko lahat para kay Lord. Ganun po ang tingin ni Paul sa sarili niya. Pero hindi lang yon, hindi lang siya alipin ng Panginoon Jesucristo, he is also an apostle. Ngayon marami hong apostles. Meron ho tayo sa Mindanao na apostle, pero yung apostle talaga na totoo, di ba? Ito ho yung talagang tinawag ng Panginoon para ipahiwatig o ipaabot sa mga tao yung kanyang mensahe. And so that is the mission of the Apostle Paul. He is an apostle for the gospel of God. Bibit-bitin niya yung gospel of God. Ano ngayon yung gospel? Pag pinag-uusapan ho natin ng gospel, ang ibig sabihin niyan ay good news. Ano ang good news para sa inyo? Sir, anong good news para sa iyo? Ikaw, sir.
Mahal ka niya. Good news ba yun para sa'yo? Oo, good news. Ikaw, ma'am, good news ba na mahal ka niya? Oh, parang napilitan po silang, hindi pala po sila magkakilala. Ma'am, anong good news para sa inyo? Si ma'am naman, natawa agad. Ma'am, anong good news para sa iyo? Sweldo? Nawala na yung asawa. Na-joke na. Ano ang good news? Ano daw sabi niya? Buhay na walang hanggan. O, di ba? Yun ang good news. Ang dami ho nating pwedeng ituro, ano ba talaga ang gospel? So makikita nyo rin ho yan dito sa mensahe ni Apostle Paul. Which He promised beforehand. Ipinangako na niya noon pa. Nauna nang ipinangako, ibig sabihin, kahit kayo bumuklat ng mga Biblia nyo ngayon, makikita nyo, through His prophets in the Holy Scriptures, na ipangako na yan. Ganun ho kahalaga ang resurrection. Hindi ho ito inimbento lang ng mga disciples ni Jesus. Planado po ito, nakasulat po ito, may mga prophecies about it. Pinangako, so tutuparin. Concerning His Son, ito ho si Jesus Christ, okay? Who was born of a descendant of David according to the flesh. Bakit kailangan sabihin ni Apostle Paul na si Jesus Christ ay nanggaling sa lahi ni David? Kasi marami hong pwedeng magsabi, anak ako ng Diyos. Pero hindi talaga. Alam mo yun, fake news siya. Bakit? Kasi unang-unang palatandaan po, kailangan galing ka sa lahi ni David. So kung hindi ka Hudyo, hindi ka galing doon sa Israel, hindi ka pwedeng mag-claim na ikaw ang tagapagligtas. Nare-realize niyo po ba yon? Descendant of David according to the flesh. Tingnan po ninyo, noong si David po ay kinausap ng Panginoon. Okay? In 2 Samuel 7, 12 to 13, sabi niya, when your days are complete and you lie down with your fathers, ibig sabihin ho nun, pag namatay ka na, David, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. So ibig sabihin, hindi mawawala ang kaharian sa iyo, David. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Ngayon, magtataka kayo, bakit may forever? Bakit sinabi ng Diyos kay David na may forever? Na magiging hari ang lahi niya forever. Paano kung namatay sila lahat? So, ibig sabihin, meron sa lahi niya na hindi mamamatay. Your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. My forever kay Lord. Yun ang nakikita natin. Diba? Kung dito sa mundo, parang temporal lang po, ang mga magjowa ngayon, next year, hindi na, o this week lang, parang isang linggong pag-ibig lang, diba? Naku, huwag kayong masesensitive, ha? Ito po, pang forever. Ang relasyon natin sa Panginoon dahil sa Panginoong Jesucristo, forever. Yun ang napakasarap na balita, diba? Hawak niya tayo habang buhay. Makikita nyo sa Psalm 16 verse 10, sinabi ho dito, you will not abandon my soul to Sheol. Makita ko nyo, maliit ho ito, ibig sabihin, ang sinasabi niya ay yung sarili niyang kaluluwa. Pero yung susunod na linya po, nor will you allow your Holy One. Capital na po yan. Ibig sabihin po niyan, iba ang pinatutunguhan o iba ang pinag-uusapan. To undergo decay. Hindi mo hahayaang mabubulok siya. So noon pa lang, sinabi na po na hindi mamamatay si Jesus Christ panghabang buhay siyang patay. Hindi. Nakaprophesy po yan.
Kaya po sa 1 Corinthians 15, sabi ni Apostle Paul, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which you also receive, in which you also stand, by which you are saved." Yung gospel po ang nagliligtas sa atin. Huwag ho kayong maniniwala na ang simbahan po ang magliligtas sa inyo o ang pastor ang magliligtas sa inyo. Wala ho silang kakayanan, wala ho silang kapasidad para magligtas ng tao. Sino ang magliligtas sa atin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, by which you are saved if you hold fast the word. Ibig sabihin ng hold fast, pag kumapit ka ng mahigpit doon sa itinuro ko, unless walang kwenta yung iyong paniniwala. Ano ba yon? I delivered to you as of first importance. Ibig sabihin itong pinaka-priority natin. Christ died for our sins according to the Scriptures. Sinong nagkasala, taas kamay? Yung iba po, hindi pa nagkasala? O natutulog ka ngayon? Okay, papatingin ulit. Taas kamay ng lahat ng nagkasala. Okay, tayong lahat yan. Okay? Namatay daw si Kristo para sa ating mga kasalanan. And that He was buried and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Sinabi na yan. And that He appeared to Cephas or si Peter, no? Then to the 12. So merong mga testigo. Pag sinasabi sa Scripture, according to the Scriptures, ibig sabihin nun, matagal nang pinangako yan. Tinutupad lang ng Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo ang example natin, Isaiah 53. Crucial po ang Isaiah 53. Okay? Isaiah 53, sabi dito, "Surely our griefs He Himself bore." Ibig sabihin, binuhat niya yung ating mga kabigatan. And our sorrows, He carried. Inangkin niya. Sino kayang pinag-uusapan dito? Yet we ourselves esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted. Mababa ang tingin natin sa Kanya. Yun ang sinasabi dito. Pero verse 5, He was pierced through for our transgression. Alam nyo ba, nung panahon na yan, hindi pa naiimbento ang crucifixion. Alam nyo bang wala pang nakaimbento na magpapatayin mo ang isang tao sa pagpako niya sa krus? Pero isinulat na ho dyan, He was pierced through for our transgressions. Hindi lang basta ipinako, pero ipinako siya para sa ating mga kasalanan or transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon Him, and by His scourging, we are healed. Isaiah 53 po ito. Long time ago, bago pa ipinanganak si Jesus Christ, naisulat na. Verse 6, "All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way." Sino na dito naligaw sa buhay? Naligaw sa buhay, mga naligaw, nagkamali, bumiglang liko at naligaw ang buhay. Ayan, tayo yan. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of us all, tayong lahat, to fall on Him. Sino kayang pinag-uusapan dyan? Verse 9, "His grave was assigned with wicked men, yet He was with a rich man in His death." Alam niyo ho ba kung saan inilibing si Jesus Christ? Hindi po siya inilibing sa mamahaling mga lugar. Pero dahil po nagmamadali sila, si Joseph of Arimathea, na talagang kilala po sa kanilang kultura, mayaman, may sariling ari-arian, pinahiram niya yung kanyang lupa. At doon po inilagay sa kuwebang yun, doon po inilagay si Jesus Christ. Because He had done no violence, nor was there any deceit in His mouth. Pero ano nangyari sa kanya? But the Lord was pleased. Biruin niyo yun, ginusto ng Diyos Ama, ginusto ng Panginoon, na durugin siya, put Him to grief, if He would render Himself as a guilt offering.
Alam niyo po, sa kultura nila, para mabura ang kasalanan mo, meron kang papatayin. Kailangan dugo. Ang kabayaran po sa kasalanan ay dugo. Kaya ang kabantay ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kaya lang, kung ikaw ay makasalanan, tapos ikaw ang nag-alay, di ba huuso sa atin dito sa Pilipinas, nagpapapako po kapag mahal na araw. Hindi ka naman banal. Hindi ka naman malinis. Walang kwenta yung dugong idudugo mo. Hindi yun sapat na kabayaran. Siya po perpekto eh. Di ba? He will see his offspring, he will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Ang dami pong passages sa Bible na lahat po tinuturo si Jesus Christ. Kaya ako nagtataka tayo, meron pa ring mga taga-Israel na hindi sila maniwala. Ayaw nila maniwala na si Jesus Christ ang Panginoon. Tingnan ninyo mga propesiyang ito. Born in Bethlehem, born of a virgin, descendant of David, betrayed for 30 pieces of silver, crucified and pierced, divided his garments, buried in a rich man's tomb, at yung mismong resurrection. Meron huyang nakasulat sa Old Testament, pero nakita pong nagkatotoo dito sa New Testament. Para ho mangyari yan, mga kapatid, kailangan po, napaka-imposible. Si Peter Stoner po, sabi ni Peter Stoner, ano daw ba ang probability na ang isang tao magfulfill ng lahat ng mga messianic prophecies? Sabi po niya, para mapulpil mo sabay-sabay ang 8 propesiya, 8 items, okay? Kakailanganin mo ang 1 in 10 raised to the 17th power. Alam niyo po ba yung number na yon? 10 raised to the 17th power. Sino magaling sa math dito? Hindi ako magaling sa math, kaya hindi ako magtataas sa kamay. Ang sabi po ni Google, ang tawag doon ay quadrillion. Okay? Ganong katindi. 1 in quadrillion. Parang ganito po yan. Sabihin niyong dito sa Pilipinas, ang buong lupain ng Luzon ay kakalatan po natin ng tigli 5 piso. Okay? Magkakalat po tayo ng 5 piso. Tapos, magmamarka po ako ng isang 5 piso na may X at itatapon ko doon. Okay? Ang pinag-uusapan po natin, pag pumulot ka ng isang barya, ng nakapiring, ang makukuha mo ay yung 5 pisong minarkahan natin. Yun po yung posibilidad na pinag-uusapan natin. Ganun ka-imposible. Pero, tinupad ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi pag pinangako ni Lord, walang makakapigil. Tutuparin niya yan. Ngayon, para mas maintindihan po natin ito, mga kapatid, meron ako ditong mga dice. Alam niyo ba, anong Tagalog ng dice? Di ko alam. So, meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. May natuwang mga bata doon. Okay. Meron akong 10 dice dito. Ngayon, para malaman po natin kung gaano ka-imposible ito. Okay? Paano ang posibilidad na itong 10 dice na ito ay pag nilatag ko dito sa pinggan, ang ilalabas niya, lahat sila ay number 6. Ilan ho ang side ng isang dice? 6. So ang probability po na lalabas ang 6 ay 1/6. 1/6 multiplied to the 10. O 1/6 times 10. Mag-compute kayo, bahala na kayo dyan. Pero para mas maganda, tatawag ako ng mga volunteer dito. Okay. Tawagin natin, sige kuya.
Ikaw, sama ka, sama ka. Ayan, sunod ka po sa kanya. Isang ate naman po. Ate, kayo po ma'am, okay lang po ba kayo mag-volunteer? Kayo po ma'am, nakabihis po kayo. Mukhang kayo po ma'am, parang maswerte po kayo. Joke lang. Siya na lang ba? O ikaw ma'am? Ikaw na lang, naka-beige. Sige. Tas ito, pag-iwalayin natin yung magjowa dito. Si kuya, tatawagin natin si kuya. Yan. Akyat ka din dito, kuya. Hello po. Sanay ho ba kayo sa sugalan? Na-joke lang. Okay. Simple lang po ang gusto kong gawin ninyo. Hahawakan po ninyo itong 10 dice. Kailangan po lahat sila, pag nilagay nyo dyan sa bowl, ay 6 yung lalabas. Tingnan ho natin kung gaano siya kagaling. Sige po, mauna po kayo, sir. Anong pangalan nyo? Eric! Tingnan natin kung talagang pinalad si Kuya Eric ngayong hapong ito. Metot patalon ka pa, kuya. Parang yung pagkatapon mo, parang pambingo-bingo ka talaga. Sa letrang B. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 po sa 10 ang 6. 4. Okay, maraming salamat kuya. Thank you. Ma'am, kayo naman po. Eto ma'am, parang sanay kayo dito. Hindi, joke lang. Sige ma'am, tingnan po natin ha. Dapat lahat ho sila number 6. Sige po. Dasalan nyo na po. Okay. Ayun. Nakita natin. 1, 2. 2 lang po, no? Okay, mag-practice pa ho kayo ng konti. Saan? Hindi, joke lang. Thank you, ma'am. Thank you. Anong pangalan nyo, ma'am? Divine. Levi. Okay. Liberty. Thank you, ma'am, Liberty. Ito, kuya, mukhang ikaw, eksperto ka dito. Sige. Nakakaba. Okay. 1, 2. Dalawa din. Hindi ka pa masyadong sanay. Sige, balik ka na sa kalab team mo. Ano ang nangyari? Nakita nyo kung gaano ka-imposible na lumabas yung 6 nang sabay-sabay lahat? Ganong klase po yung sinasabi dito. Na para matupad mo ang lahat ng propesiya na nagtuturong ikaw ang tagapagligtas ng mundo, kailangan matupad yun lahat sa'yo. Bibihira po, halos imposibleng matupad. Kaya ho, pag tinupad ni Kristo, anong ibig sabihin nun? Na ang Diyos natin hindi nagkakamali, hindi pumapalya, at pag nangako siya, tutuparin niya. Yan ang Diyos natin. Pangalawa po, pruweba. Ang resurrection ay proof. Ito po ay pruweba na totoong siya nga ang Diyos. Dahil kung siya'y namatay, kaparehas lang po siya ni Buddha. Kaparehas lang po siya ni Muhammad. Kaparehas lang po siya ng mga taong dinadasalan natin na patay na, matagal nang patay. Pero siya ho ay nabuhay. Patunay na siya ang Diyos. Tingnan ho natin. Meron po ba talagang pwedeng mabuhay kahit namatay na? Kapag po nag-chat GPT kayo, sasabihin sa inyo ni chat GPT, ni Google, lahat. Ano pang mga AI ngayon? Sasabihin ho nila sa inyo, wala pang namatay na nabuhay muli. Meron hong parang kunyaring namamatay, tapos nabubuhay ulit. Katulad ho ng jellyfish na ito. Turritopsis dohrnii. May science lesson tayo. Ito ho ay totoong jellyfish. Turritopsis dohrnii. Si Turritopsis dohrnii po, kapag siya'y nasugatan or naputulan po ng kanyang, ano bang tawag mo dyan? Tentacle. Yan. Pag ho siya ay nasaktan, pwede ho niyang ibalik yung sarili niya doon sa pinagmulan niya. Tapos, lalaki lang ho siya ulit at magiging jellyfish ulit.
Kaya parang hindi siya namamatay. Pero even that is not equal to the resurrection of Jesus. Yung mga nag-hibernate po ng mga hayop, kapag sobrang lamig, natutulog, yung iba ho sa kanila, bumabagal po ang tibok ng puso. Kasi kapag tumibok ang puso, hindi ko makanta ngayon kasi seryoso tayo. Pero di ba ho, pag tumitibok ang puso mo, pag kinakabahan ka, mabilis po yan. Pagka chill na chill ka, mabagal po ang tibok ng puso. May mga hayop po na kaya nilang pigilin ang tibok ng puso. O yung mga ayaw na magmahal, sana na naging hayop na lang ako. Tapos, kapag uminit na ulit, pwede lang hong bumalik yung tibok ng puso nila. Pero hindi sila namamatay. Si Jesus Christ lang po ang namatay at willfully binigay ang kanyang sarili at siya rin ang bumuhay sa kanyang sarili. Tingnan nyo, sinabi sa John 10:18, "No one has taken it away from me." Walang numakaw or kumuha ng buhay ko. I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down. Ako ang boss ng buhay ko. Pwede kong ibigay ito, ialay ito, mawawala ito. Tapos, I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father. Ganong katindi. Kaya ho sinabi ni Paul sa verse 4, declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. Pinatutunayan, pruweba po ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo na siya'y bumangon mula sa kanyang kamatayan. Pero hindi lang po sa pagbangon niya mula sa hukay. Pati rin po yung pagbabago ng buhay ng mga taong naniwala sa kanya. Tingnan ho ninyo si Josephus. Ito po ay hindi Kristiyano. He is a Jewish historian. So, ang consideration po natin dito, hindi siya maniniwala kay Kristo. Pero anong isinulat niya sa Antiquities? Babasahin ko kasi napakaliit. There was about this time Jesus a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. Ibig sabihin, maraming naniwala sa kanya. He was Christ. Siya ang pinangakong Kristo. And when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, mataas ho ang tingin niya doon sa mga priests, kasi ginagalang niya sila, principal men, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him. Bakit? Bakit hindi sinukuan ang Panginoong Jesucristo? Alam niyo po, lahat ng disciples ni Jesus tumakbo, natakot, nagtago. Si Peter nga nag-deny pa 3 times Sabi ni Jesus, bakit mo ako laging dinideny? Ganyan. Pero nag-deny siya. Ito po, tingnan niyo sabihin, for he appeared to them alive again the 3rd day, as the divine prophets had foretold, these and 10,000 other wonderful things concerning him. Hindi ho ito Kristiyano. Pero grabe ho ang pagpapatunay niya na lumabas muli si Jesus Christ, and the tribe of Christians so named from him are not extinct at this day. Di ba? Naintindihan ba natin yon, or natulala kayo bakit nag-English? Ibig sabihin lang po nito, sinasabi dito, mismong siya na hindi naniniwala, kinailangan niyang i-report na si Jesus Christ, pagkatapos mamatay at pagkatapos ilibing, nagpakitang muli. Marami hong nakakita sa kanya, maraming nakaalam na buhay si Kristo. Yan po ay patunay. Kaya nga, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 6, after that, he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now. Alam niyo po, ang 1 Corinthians po ay sinulat mga 20 to 25 years
No, basta less than 30 years after the resurrection of Jesus. So ang sinasabi po ni Apostle Paul, pwede kayong pumunta sa Jerusalem at makipag-usap sa mga taong buhay pa hanggang ngayon. Nung time na yon, pwede nyo silang puntahan, tapos tanungin sila, nakita mo ba bumangon si Jesus? Oo, nakita ko. May mga sasagot na ganon. And then he appeared to James. Ito po si James, kapatid ni Jesus Christ. And last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Nagpakita rin ng Panginoon kay Apostle Paul. Alam nyo kung ano ang nabago sa buhay ni Apostle Paul nung na-encounter niya si Jesus? Importante pong malaman nyo ito kasi kung ayaw nyo maniwala kay Jesus Christ, hindi kayo sumusuko sa Kanya, gusto nyo kayo lang ang boss ng buhay nyo, kayo lang ang nasusunod, ganyan. Kapag na-encounter nyo si Jesus, makikita ninyo, hindi pa pwedeng ako. Hindi ako Diyos, hindi ako Lord, hindi ako boss. Siya ang tunay na boss. Ganun ho ang nangyari kay Apostle Paul. Tingnan natin, Acts 22 verse 3. Habang ho siya'y pinagtatanggol niya yung kanyang sarili, ito ho ang kanyang kwento. I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Anong ibig sabihin yan? Hudyo talaga siya, ang dugo niya ay Hudyo. Kaya nga po ang pangalan ni Paul ay Saul. Dahil he is from the tribe of Benjamin. Kung saan po galing din ang first king of Israel, si King Saul. Okay? Jew. Talagang Hudyo siya. But brought up in the city, educated under Gamaliel. Parang nag-aral ako sa UP. Nag-aral ako sa Harvard. Ito ang school ko. Ganon, mataas ang pinag-aralan. Strictly according to the law of our fathers, being zealous for God, just as you all are today. Sinasabi ni Apostle Paul, mabuting tao naman ako. Mahal ko ang Diyos. Galing ako sa magandang pamilya. Edukado ako. Marami akong alam. Marami akong napag-aralan. Ano nangyari sa kanya? 4-5. I persecuted this way to the death. Ito pong way na to, ito po ang tawag sa mga Kristiyano noon. Followers of the way. Kaya ho tayo merong mga ang daan. Meron ding ang former na daan. Di ba? Diyan ho nila yan kinokopya. Oo. I persecuted this way to the death, binding and putting both men and women into prisons. Naiintindihan nyo anong ginagawa ni Apostle Paul? Ang ginawa ni Apostle Paul, pupunta siya sa mga Kristiyano, lulubidan niya, pupusasan niya, lalagay niya sa presinto. Ikaw nagnakaw ka ng flood control, papakulong kita. Yung pala si Apostle Paul pala yung kailangan natin. Hindi, Kristiyano ka, naniniwala ka kay Jesus, kukulong kita. Hindi pa yun. As also to the high priest and all the council of the elders can testify, from them I received the letters of the brethren. So meron siyang nakuha. Hawak niya ang letters. Kala nyo hawak niya ang beat. Hawak niya ang letters of the brethren. Ibig sabihin, meron akong permit na pwede akong manghuli. Pwede akong magpakulong ng mga Kristiyano. Gusto niyo ba ma-invite dito si Apostle Paul minsan? Napunta ka dito, Paul, kapag Resurrection Sunday, napupuno ang simbahan. Kasi yung mga once a year lang magsimba, nandito sila. Sabi ng mga once a year magsimba, bakit ba ako dito nagsimba? Dapat next Sunday na lang eh. Ganon. Patay tayo kay Apostle Paul pag pumunta siya dito. So he started off for Damascus in order to bring even those who were there to Jerusalem as prisoners to be punished. Gusto niya talagang burahin ang mga Kristiyano. Ganun po si Apostle Paul. Ngayon, sino dito kasing sama ni Apostle Paul? Wala. So parang sa punto po ngayon, parang mas masama siya sa inyo.
Kasi kayo kahit naman ayaw nyo po ng mga Kristiyano, andito ka ngayon. Di ba? Parang okay lang, fake lang to. Kinig-kinig lang, tulog-tulog lang, ganyan. Pero siya, ayaw niya talaga, gusto niya mamamatay silang lahat. O ano nangyari sa kanya? Sa isa pong chapter, nagkikwento pa siya nito I thought to myself that I had to do many things hostile to the name of Jesus of Nazareth. Sa sobrang passionate niya at sa sobrang ayaw niya ng mga Kristiyano, ang akala niya, ang misyon ng kanyang buhay ay pahirapan ang mga taong naniniwala kay Jesus of Nazareth. And this is just what I did in Jerusalem. Anong ginawa? Not only did I lock up many of the saints in prisons, marami po sa mga tagasunod ni Jesus Christ ay nakulong dahil kay Apostle Paul. Hindi nyo po mai-imagine yan kasi si Apostle Paul, ang dami niyang letters in the Bible. Halos yung buong New Testament nga po galing kay Apostle Paul. Siya mismo ang nagpapakulong sa kanila. Having received authority from the chief priest. Yun nga, hawak niya ang authority ng chief priest. But also when they were being put to death, I cast my vote against them. Alam niyo ibig sabihin yan? Ang unang martir po ng Christian faith ay si Stephen. Nung nagagalit na ang mga tao kay Stephen at gusto na siyang batuhin ng bato para mamatay, binoto ni Paul, Saul pa ang pangalan niya noon, binoto niya na patayin niyo yan. Patayin niyo yan. Kalokohan ang sinasabi niyan. Kaya ho namatay si Stephen. Dahil nandun si Paul at saka inapprove niya na patayin si Stephen. Ganon kasama si Saul bago niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo yan, papunta siya ng Damascus, anong nangyari? May matinding liwanag na nagpakita sa kanya, tanghaling tapat, nabulag siya, tumumba siya. Tapos sabi sa kanya ng boses, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako pina-persecute? Ano bang Tagalog ng persecute? Bakit mo ako kinakalaban? Bakit ganyan ang attitude mo? So, bulag na bulag po si Apostle Paul. Alam niya na hindi normal na taong kausap niya. Anong sagot niya? Who are you, Lord? Napa-Lord siya eh. Kasi imposibleng tao to. Ang liwanag galing sa langit eh. Who are you, Lord? Ang tugon sa kanya, I am Jesus the Nazarene, whom you are persecuting. Isipin niyo, galit kayo sa followers ni Jesus. Inaatake niyo yung mga followers ni Jesus. Saan nagpakita sa inyo si Jesus? Sabi sa inyo, may problema ba tayo? Ano mararamdaman ninyo? Di ba? Ang sasabihin niyo, hindi, doon lang sa mga followers mo. Galit ako sa kanila. Matatakot ka eh. Ganon yung nangyari sa kanya. Sabi ni Apostle Paul kay Jesus, what shall I do? Dalawang tanong. Who are you, Lord? Pag alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, ang susunod mong tatanungin, anong gagawin ko, Lord? Okay, Diyos ka. Okay, ikaw na ang may-ari ng lahat. Okay, sa'yo ang lahat ng ito. Anong gusto mong gawin ko? At yun ang tinanong ni Paul. What shall I do? And the Lord told him, get up and go into Damascus. There you will be told of all that has been appointed for you to do. So, talagang bumangon po, ginabayan si Apostle Paul kasi nabulag siya. Wala siyang makita. At pagdating po niya doon, may pinapunta si Lord sa kanya. Ang tao pong ito ay si Ananias. Kinausap ni Lord si Ananias. Sabi kay Ananias, Ananias, pumunta ka ng Damascus. Naandun si Saul, si Paul. Diba? Naandun siya. Gusto kong pagalingin mo siya.
tanggalin mo yung pagkabulag niya. Alam niyo ang sabi ni Ananias kay Lord? Lord, ayoko yung puntahan. Galit po yan sa mga Kristiyano. Baka ako pag lumapit ako, papatay po ako niyan. Pero sinabi ni Lord sa kanya, hindi, puntahan mo. Kinausap ko na siya. So pumunta po si Ananias. At pinagaling ni Ananias si Saul. Hindi lang niya binalik yung paningin ni Saul. May bago pa siyang misyon na ibinigay. Ang sabi niya kay Apostle Paul, tingnan niyo, Acts 22:14-15. The God of our fathers has appointed you. Ikaw mismo, Paul, inassign ka to know His will and to see the righteous one and to hear an utterance from His mouth. Biniyayaan ka nitong opportunity na marinig mo ang boses niya. For you will be what? A witness for Him to all men of what you have seen and what you have heard. Gagamitin kang testigo. Magtatanong kayo, bakit kailangan si Paul? Meron namang 12 disciples si Jesus, minus Judas 11. Pwede namang isa sa kanila. At least sila, exposed sila kay Jesus. Bakit kailangan si Paul ang gamitin? Kasi po kung gusto nating maniwala ang mga hindi naniniwala, kukuha tayo galing sa ranggo nila. Galing sa mga taong basura ang buhay. Galing sa mga taong pasaway. Galing sa mga taong sirana ang testimony. Kaya nga po, amen, praise God, may napapalakpak dyan. Alam niyo po nung ini-interview po ako ni Tony Talks, habang nag-i-interview po kami, sabi ni Tony sa akin, Pastor, bakit sorry sa question sabi niya sa akin, bakit parang lahat naman ng pastor sa CCF parang ang buhay? Hindi niya masabi. Nahihiya siya eh. Sabi ko, mga sabog kami, no? Oo. Bakit ganyan? Sabi ko, alam mo, Tony, wow, first name basis. Alam mo, Miss Tony, ganun talaga eh. Gusto ni Lord gamitin yung mga taong pag tumayo sila dyan at nagsabi sila tungkol sa kapangyarihan, sa katotohanan, sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, hindi mo sila masasabihan ng fake news ka. Kasi Tony, ako, ilang beses na ako nagpapatiwakal eh. Pero nung na-encounter ko talaga si Jesus, alam niyo yung kanta, yung ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ako'y nagiba, kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta, o kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Yun po ang kwento natin. Kaya si Paul ang kinuha. Kasi ikaw galit ka. Galit ka sa mga Kristiyano. Ayaw mo maniwala kay Kristo, ikaw ang gagamitin ko. At gamit na gamit si Apostle Paul. No one ever went as far as the Apostle Paul. Ang layo ng inabot niya hanggang Roma bago siya mamatay. Tungkol pa rin kay Kristo ang mensahe niya. Dahil siya mismo, yung naging buhay niya, ay patunay na pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo, may silbi ka. Kasi totoong buhay ang Kristo natin. The resurrection was always the core message of the early church. Si Peter, nung una siyang nag-preach, biruin niyo si Peter nag-preach. Si Peter,
si Apostle Peter ito, mangingisda po ito. Wala, parang kumbaga pag iniisip nyo, bakit nagsasalita yung mangingisda? Hindi naman siya katulad ng mga priest na nag-aral, memorize nila yung mga scrolls. Pero si Peter po, nung nag-preach, tingnan nyo, sabi sa Acts 2:24, God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in its power. Anong message niya? Resurrection. Ano pa? Acts 2:32, nung susunod niyang mensahe, this Jesus, God raised up again, to which we are all witnesses. Nakita namin, binuhay siya, buhay siya, nagpakita siya sa amin. Acts 4:33, pagkatapos ng ilan pang mga mensahe, with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus. Lahat sila ang pinag-uusapan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Bakit? It is the linchpin of our faith. Dahil kung hindi na buhay ang Panginoong Hesukristo, walang silbing pag-upo natin dito, walang silbing pagsasalita natin dito. Pero dahil buhay ang Panginoong Hesukristo, may silbi ang ginagawa natin dito. Kaya po lahat ng mga testigo namatay. Si Peter po, kinrucify. Si Andrew, kinrucify. Si Simon, kinrucify. Si Matthew, pinatay ng espada. Si Mark po, grabe. Si Mark, hindi naman siya part ng disciples ni Jesus. Pero ano yung nangyari sa kanya? According to history po, itinali ho siya sa mga kabayo sa Egypt. Pinatakbo yung mga kabayo. Kinaladkad ho siya sa daan. Hindi po rubber yon. Bato-bato po yon. Si Matthias po, yung pumalit kay Judas, he was stoned and beheaded. Si Luke ay binigti. Si Bartholomew, kinrucify. Si James, son of Zebedee, sword. Si James, brother of Jesus, binato, pinatay ng mga bato. At si Thomas po, isa ho si Thomas sa mga hindi ka makakapaniwala. Kasi si Thomas, ayaw niyang maniwala na nabuhay si Jesus Christ. Kasi wala siya doon sa unang pagpapakita. So nung sinasabi sa kanya ng mga ka-D-group niya, nakita namin si Jesus, buhay siya. Ang sabi niya, pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Englishero pala si Thomas. Anong ginawa ho ni Jesus sa kanya? Nagpakita. Tapos sinabi ho kay Thomas, hawakan mo yung mga sugat ko. Hawakan mo yung tagiliran ko. At dahil doon, naniwala siya. Alam niyo ho bang si Thomas ay umabot ng India? Kapag ho kayo ay nagpunta sa India ngayon at meron pong mga Kristiyanong nandun, ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay Thomasites. Dahil nag-minister po si Thomas hanggang India at talagang sinakripisyo niya yung kanyang buhay. Bakit ho lahat sila ganitong klaseng pagkamatay? Kasi kung fake news ang pinapakalat nila, kapag tinreten mong papatayin kita, papakaku kita, titiwari kita dito, ilulubog kita sa kumukulong mantika, sasabihin nila, joke lang yon. Hindi totoo yung mga sinabi ko. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsabing, hindi totoo ang sinasabi ko kay Jesus Christ. Kaya kung sila po willing mamatay, dapat tayo maniwala. Sabi ni Blaise Pascal, I believe those witnesses that get their throats cut. Marami ho pwedeng tumestigo at magsabi ng kung ano-anong kwento. Pero pag nilagay mo sa delikadong lugar yung testigong yon, talaga, pangangatawanan mo yung sinasabi mo, opo, kahit anong mangyari, hindi ako magsisinungaling. Alam mong totoo yung sinasabi niya. Yun po ang pruweba natin. Kaya huwag kayong magda-doubt, huwag kayong magkakaroon ng mga question sa inyong utak dahil maraming tao nang namatay para patunayang totoo ang ministry ng Panginoong Hesus natin. Ngayon, kung sila'y namatay, ano ngayon? Di ba? Yun po ang ikatlong punto natin.
may purpose po yan. May dahilan kung bakit taon-taon sineselebrate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Ano ba yung purpose na yon? Tingnan natin, ituloy natin sa Romans 1:5. Through whom we have received grace. Okay? Meron tayong grasyang natatanggap. Meron tayong awa na natatanggap. And apostleship. Ibig sabihin, hindi lang yung awa at pagpapatawad. Meron din binibigay na misyon. Ano yon? To bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Ano ang ibig sabihin ng obedience of faith? Di ba po sa Bible ang sinasabi natin, ang faith, hindi mo pwedeng sukatin sa gawa. Ang faith, dapat talaga sa loob mo yan eh. Di ba? So bakit merong obedience of faith? So titignan po ninyo mga katuruan ng mga scholars, katulad ni Charles Spurgeon. Sabi po ni Charles Spurgeon, faith is the fountain, the foundation, and the fosterer. Itong nangangalaga ng obedience. Believing and obeying always runs side by side. Hindi pa pwedeng naniniwala ka pero ayaw mong sumunod. Naiintindihan po ninyo yung punto? Yung faith mo dapat gumagana sa buhay mo. Ano pa? Sabi ni Warren Wiersbe, when a person truly trusts Christ, he or she will obey Him. Susunod ka talaga. Chambers, the best measure of a spiritual life is not its ecstasies. Yung iba ho sa atin, ang ibig sabihin ng spiritual life, hallelujah, hallelujah, o nagtataas ng kamay, umiiyak, experience. Hindi ho yun ang sukatan. It is obedience. Susundin mo siya kasi alam mong siya ang Diyos. Kaya nga po sabi ni Apostle sa Acts 17:31, tingnan natin, He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness. Merong araw ng paghuhukom. Through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Dahil nga nabuhay si Kristo, totoo na darating yung araw ng paghuhukom at titignan po tayong lahat kung tayo ba'y talagang sumunod sa Kanya o nag-fake news lang tayo'y Christ-committed followers. Si Paul po sa kanyang mga defense, sabi ho niya to, for this purpose I have appeared to you to appoint you a minister and a witness. Sinasabi ho sa kanya, kinikwento niya na binigyan ako ng misyon to be a minister and a witness. Anong ibig sabihin nun? Bubuksan niya ang kanilang mga mata. Meron ba kayong mga kakilala na bulag pa ngayon pagdating sa pananampalataya sa Panginoon? Hindi pa ho nila kilala talaga si Jesus? May iba pa ho silang dinadasalan, kinakapitan? Tungkulin po ninyo yon kung kayo ay followers of Christ, na buksan ang kanilang mga mata. Diba? That they may turn from darkness to light. Mga kakilala nyo pong nasa kadiliman ngayon. Mga ka-Facebook po ninyo, mga kaibigan po ninyo na parang may pinagdadaanan sa buhay, magkaroon kayo ng pakialam sa kanila. Lead them from darkness to light and from the dominion of Satan to God. Ilipat po ninyo sila mula sa kadiliman papunta sa kabutihan, that they may receive forgiveness of sins and inheritance. Ibig sabihin po, may benepisyo para sa kanila. Pag kayo ay binigyan ng magandang benepisyo. Kunya, for example po, kapag kayo ay nakatuklas ng gamot sa cancer. Okay? Gamot sa cancer. Meron kayong gamot na natuklasan. Effective. I-share nyo po ba yan kapag meron kayong kakilala tapos sinabihan kayo, meron din akong cancer? Anong gagawin ninyo? May gamot kayo. May nag-open up sa inyo, meron akong cancer. Sasabihin po ninyo, I'm praying for you. Gaganon mo ba kayo? Hindi, kasi kung nasa iyo yung gamot, sasabihin mo, halika dito. Parang kontrabando eh. Hindi, ito ibibigay ko sa iyo. Kasi gumaling ako dito. Di ba? Kapag kayo ay nakaduklas ng murang gasolinahan,
Sasabihin po ninyo dapat sa mga friends ninyo, dito kayo magpagas sa amin. Mura lang. Di ba? Kapag ho kayo ay mayroon na nakita na sale, pag may sale sa mga mall, nagsasabi ho kayo, oy, sale sa ganito ngayon. Mag-shopping kayo ngayon sa Shopee, Lazada. Ay, wala palang Lazada. Shopee. Ganyan. Kasi naka-sale sila ngayon. So, gusto mo matulungan yung iba. Ganun ho dapat yung kagustuhan natin. Yun ang purpose. Hindi bumangon si Jesus Christ para tayo'y magpasarap sa buhay. Bumangon si Jesus Christ at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa inyo para yung mga taong kakilala nyo ay maidugtong natin din kay Kristo. Dahil ang pag-asa ay hindi pinagdadamot. Sinishare yan sa iba. Romans 1:14-15, sabi ni Apostle Paul, I am under obligation. Obligado ako eh. Anong ibig sabihin pag sinabi mong obligado ako na i-preach ito? Anong ibig sabihin nun? Meron akong utang na loob eh. Kasi pinulot ako ng Diyos sa karumihan. So utang na loob ko ito. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Ibig sabihin, wala akong pinipili. Wala akong sinasanto. Dapat, kung sino mang makausap ko, dapat maipakilala ko kay Kristo. Ganun ba kayo? O namimili kayo ng share ng gospel? Ay, kaaway ko to. Ayoko to makita sa heaven. Ganun ba? Kung ako sa inyo, imbitahan nyo yung mga kaaway nyo sa simbahan para paglabas ninyo, friends na kayo. Oo. Pero hindi kayo magiging friends kung sasabihin mo sa kanya ngayon, alam mo na kung ba't kita in-invite ngayon na? Wag. Bakit? Under obligation siya. Ibig sabihin, kung binago ako ni Lord, gusto ko mabago rin yung buhay nila. So for my part, I am eager to preach the gospel. Ibig sabihin, commitment ko ito. Ito na ang aking mission sa buhay. I will preach the good news. I-share ko ang good news. I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinakahiya. I am confident. I am not ashamed. Bakit? Bakit hindi tayo dapat mahiya? Because it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kung may maniniwala po sa Panginoong Jesucristo, maliligtas yung kanilang buhay. To the Jew first and also to the Greek, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ano ibig sabihin from faith to faith? Nag-grow po ang ating pananampalataya. Naalala nyo ba nung una kayong naging Kristiyano? Naalala nyo po na parang medyo allergic pa kayo sa mga ganito? Tapos after a few years, parang hindi na ho kayo mabubuhay pag hindi kayo nag-worship kay Lord. Hindi na kayo mabubuhay pag hindi kayo nag-D-group. Alam niyo yon? Pag hindi niyo nabuklat yung Bible ninyo, nag-grow ang faith natin. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul dito. Gusto nating makakita ng growth. Alam niyo po ba, ang lola ko, naalala ko to, hindi ko to makakalimutan. Dalawa po, syempre ang lola ko. Yung lola ko sa mother side, tsaka yung lola ko sa father side. Yung lola ko po sa father side ay galing sa US. So may mga times po na uuwi siya at titira siya doon sa bahay na tinitira namin. Yung lola ko naman sa mother side, ito po ay Christian talaga. Okay? Grabe ho ang Christianity nito. Ito po ang nagturo sa aking magbasa ng Bible, mag-memorize ng verse, magdasal. Lagi po akong pinagdadasal nito. Nung bata po ako, tumawag itong lola ko sa mother side, si Nanay Josie. Okay? Tumawag po si Nanay Josie, sagot ko ang telepono, sabi niya, Apo, nandyan ba ang Nanay Iming mo? Yung nanay ko pong, yung lola ko pong isa. Opo, nandito po. Pwede ko bang makausap? So takantaka ako. Bakit sila mag-uusap? Hindi naman sila magkapamilya. Sabi ko, Nanay, bakit? Sabi nung nanay ko sa akin, ay, Apo, kasi i-share ko si Jesus sa kanya. Alam niyo po, tinawag ko po yung lola kong isa.
Sabi ko doon sa lola ko, Nay, yung isa ko pong lola, kakausapin daw po kayo. Nag-usap sila sa telepono. Nag-usap sila doon. Ang tagal, parang kala mo close sila. Nag-uusap. Tapos, sige, okay. Tapos binaba na po nung isa kong lola. Sabi ko, ano kayo nangyari? Tawag ako doon sa lola ko. Nanay, ano nangyari? Sabi ng lola ko, ayun, nag-pray kami. Tinanggap niya si Jesus Christ. Alam niyo po, hiyang-hiya ako sa balat ko. Kasi ako nandun ako eh. Bakit hindi ako gumawa nun? Kinailangan pang may magdayal na lola. Apo, nandyan ba yung lola mo? Oo, sharean ko siya ng gospel. Ganong katindi, mga kapatid. Ganon po ba ang heart's desire ninyo? Ang asawa ko po, grabe. Alam niyo po yung asawa ko, nagpapamanicure yan. Ay, manicure. Ano bang tawag sa paa? Pedicure. Nagpapa-pedicure. O di nakita na po lahat ng mga ingrown doon. Hindi, joke lang. Maganda po ang paa ng asawa ko. Ganyan. Habang po siyang inooperahan, kinukutiksan. Kakausapin niya yung gumagawa ng mga kuko niya. Sasabihin niya, gusto mo rin bang gawin ko yan sa'yo? Hindi, joke. Sabihin niya, kilala mo ba si Jesus? Tapos i-share po niya yung gospel. Nung isang beses po nagbakasyon kami, hindi ko nasasabihin ko saan. Nitong Holy Week, nagbakasyon po kami. Tapos nagpamasahe po kami. Ako kasi hindi ako nagpapamasahe ng ako lang. Gusto ko po kasama yung asawa ko. So, nagpamasahe kami. Siyempre, pag nagpamasahe po kayo, wala kayong saplot sa katawan, di ba? Meron lang kayong underwear, ganyan. Pagkatapos po ng masahe, tumayo po yung nagmasahe sa amin, aalis na po sila. Po ako, naisip ko na bibigyan ko sila ng gospel track. So hindi ko na inisip, sabi ko, wala pa akong saplot. Baka ko, teka lang, mag-short muna ako, magtatawalya muna ako. Ang dami ko pong ginagawa pa sa sarili ko. Yung asawa ko po, tumayo lang basta. Ate, gusto naming i-share to sa inyo, si Jesus Christ. Pasensya na kayo wala pa akong damit Pero nag-share. Ano ibig sabihin nun? Kung alam mo yung kapangyarihan, kung alam mo yung benepisyo, na pwedeng baguhin yung buhay ng isang tao dahil sa Panginoong Jesucristo, walang makakapigil sa'yo. Minsan po ako, tahimik lang ako, ayoko mag-share ng gospel. Kasi introvert po talaga ako eh. Yung asawa ko po ang magagawa niyan. Kuya, magbabayad na kami, bill out. Kuya, kilala mo ba si Jesus Christ? Ganyan. Tapos na parang ako pa yung nahihiya, parang amen. Taga-ganon lang ako. Yung asawa ko, alam mo ba, namatay siya para sa yung kasalanan mo at talagang mahal na mahal ka niya. Ito, gusto mo ba siyang i-receive ngayon? Ganon lang. Bakit tayo napipigilan? Kasi ang iniisip natin, sarili natin. Pero kung iisipin po natin sila at yung pangangailangan nila na makilala si Jesus Christ at mabago ng tuluyan ng kanilang buhay, i-embrace mo yung purpose na yon. I-embrace mo yung mission na yon. Kaya nga si Apostle Paul nung hinarap niya si King Agrippa, itong sinabi niya, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but kept declaring, walang pumigil sa akin, walang makakapigil sa akin, both to those of Damascus, also at Jerusalem, throughout the Judea and even to the Gentiles. Bakit? Anong gusto niyang sabihin? They should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. Gusto niya pong makitang magbagong buhay itong mga taong ito. Meron ba kayong mga kakilala na gusto niyong magbagong buhay rin? O baka kayo mismo? Baka kailangang may magbago sa inyong buhay. Huwag kayong manatili sa old life. Kasi namatay si Kristo para sa inyo.
Tinubos na tayo mula sa ating mga kasalanan. Mabuhay tayo sa ating bagong buhay kasama siya. How powerful is your God? How big is your problem today? Walang kahit anong problemang makakatapat sa tapat nating Panginoon. Kaya naman po ang hamon sa ating lahat. Sa susunod na 5 taon, ang goal natin dito sa CCF, 1 million D-groups. Diba? At ilang Christ-committed followers? 5 million in 5 years. Baka sabihin nyo, bakit puro numero? Hindi puro numero ang pinag-uusapan dito. Baka sa ibang church po, pag kayo napunta sa ibang church, baka ang dating sa inyo, ganun, puro numero. Pero dito po sa CCF, itong tatandaan ninyo, hindi yan basta-basta numero lang. Ang bawat isa dyan ay kaluluwa at kaluluwang dapat makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ilan po sa inyo dito ngayon ang part ng small group? Pwede ho ba kayong tumayo? Meron ho kayong D-group dito sa CCF. Okay? Kayo po ay kabilang sa isang grupo ng mga believers. You're growing in the faith. Ayan. Nakikita po ninyo kung ilan tayo ngayon? Kailangan po sa susunod na linggo at sa susunod pang linggo at sa mga susunod pang linggo, lahat po tayo dito itatayo. And we will all become part of a small group. And we will win souls for Jesus. Kasi kayo pong mga nakatayo, alam nyo, naiintindihan nyo na tinubos ng Panginoong Jesucristo ang inyong buhay. Pero dapat naiintindihan nyo rin na may mga tao sa paligid nyong hindi pa yun naiintindihan. At baka kayo po ang gamitin ng Panginoon para sabihin sa kanila ang pinakamagandang balita na pwede nilang marinig. Na ang buhay nila hindi mananatiling sira, ang buhay nila hindi mananatiling basura, dahil namatay si Kristo para sa kanila, makakabawi sila. Makakabangon sila. So bibit-bitin nyo po yung mission na yon. Maraming salamat po, mauupo po kayo. Dito ho ako magtatapos. Simulat si Apostle Paul kay Timothy at sinabi niya, it is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Ang tingin ni Apostle Paul sa kanyang sarili, siya ang pinakamasamang tao. Dahil kung titignan mong kabutihan ng Diyos at itatapat mo yung iyong sarili, ang layo-layo mo talaga. Ganun po yung pakiramdam. Pero ano sinabi ni Apostle Paul? Yet for this reason, dahil dito, I found mercy. Nakahanap ako ng awa so that in me, as the foremost, kahit ako ng pinakamasama, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience. Ano ibig sabihin nun? Kahit ako na pinakamasama, inabot pa rin ng mercy ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung encounter na yun, kahit ang sirang-sira na yung buhay mo, para malaman mong namatay si Kristo para tubusin ka, para hindi ka mapunta sa impyerno, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan, at dito sa mundong ibabaw, ma-experience mo ang buhay na siksik, liglig, at umaapaw. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nangyari ang nangyaring ito. Hindi lamang siya namatay. Hindi siya nanatiling patay. Kahit grabe ang pinagdaanan niyang pagdurusa. Sapat yun. Yung kanyang pagkamatay ay sapat na kabayaran. Pero bakit kinailangan niyang mabuhay? Kinailangan niyang mabuhay muli upang patunayan
na hindi siya tao lang. Dahil kung hindi siya nabuhay muli, kahit sino sa atin ngayon pwedeng magpapako at sabihin, oh, sagot ko na yung kasalanan mo. Diba? Hindi. Pinatunayan niyang Diyos siya. Kaya walang kalaban-laban ang kalaban. Sa sobrang bad trip nung kalaban, sobrang bad trip, napunit po yung kurtinang humaharang sa Holy of Holies. Bakit? Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayong mga makakasalanan, pwedeng lumapit sa Kanya, humingi ng grasya, at katatagpuin tayo ng awa at biyaya ng Panginoong Jesus. Wag na wag po ninyong sasayangin ang linggong ito. Pwedeng kayo ay lagi nang pumupunta sa CCF. Pwedeng kayo po ay naimbita para jumoin sa aming Resurrection Sunday. Pero ako naniniwala ako na lahat ng taong nandito ngayon ay dinala ng Diyos dahil gusto niya kayong katagpuin ngayong araw na ito. Yung iba ho sa inyo, nag-iisip, mapapatawad pa kaya ako? Hindi ko masabi sa ibang tao yung kasalanan ko, ang dumi-dumi ko. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa iyo, lalabas ka ditong malinis, walang bahid ng dumi, dahil kinuha ng Panginoon ang pwesto mo. Tinubos ka niya. At nabuhay siyang muli para patunayan, meron ka pang second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Ako nga ho hanggang 7 beses. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Kaya ngayong araw na to at araw-araw ng ating buhay, wala tayong ibang worshipin. Wala tayong ibang bibigyan ng glory, ng honor, ng praise. Kundi siya na namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli para ipakita sa atin, hindi pa tapos ang storya ng buhay mo. Tayong lahat ay pumikit at yumuko. Kung ito ang unang beses na naririnig mo ang pagmamahal ng Panginoon para sa iyo, at gusto mong magbago ang iyong buhay, gusto mong makamove on, gusto mong makabangon, gusto mong magbago, sinasabi ko sa iyo, kailangan mong tumingin kay Kristo. Kung kinakausap ka ngayon ng Panginoon at kumakatok siya sa puso mo at sinasabi niya sa iyo, anak, ngayong araw na to, gusto kong malaman mo na mahal kita at inalay ko ang buhay ko para sa iyo. Gusto kong ipagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Kung si Jesus nakikipag-usap sa iyo ngayon, first time in your life, ngayon pa lang, naiisip mo na, Lord, gusto ko pong magbago. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Huwag ka nang tumingin sa paligid. Taas mo lang yung kamay. Sabihin mo, Lord, gusto kong magbago. Lord, gusto kong sumuko sa iyo. Sige po, nakikita ko yung mga kamay na yan. Itaas niyo po. Sa mga taong nagtataas ng kanilang kamay ngayon, sabihin niyo to. Sabihin niyo, Lord, gusto kong humingi ng tawad. Napakarami kong maling ginawa sa aking buhay. Lord, ligaw na ligaw ako ngayon. Humihingi ako ng tawad. Linisin mo ako, Panginoon. At ngayong araw na to, sa araw ng inaalala namin ang iyong pagkabuhay, Panginoong Jesucristo, kinikilala kita ngayon bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pawiin mo ang aking buhay mula sa kadiliman. Dalhin mo ako sa iyong liwanag. Sa iyo, O Diyos, ang aking buhay. I want to live for you. Help me to live for you in Jesus' name. Maaari nyo nang ibaba inyong mga kamay.
sa ating lahat dito, matagal nyo nang kilala ang Panginoon. Pero hindi pa kayo nag-share tungkol kay Jesus Christ. Kung binago talaga ng Panginoon ang buhay nyo, ibahagi mo sa iba. Ibahagi mo sa iba ang pag-asang meron ka ngayon. And if you want to do that, I want you to stand and commit. Sa pagtayo mo, sinasabi mo, Lord, kahit nahihiya ako, gusto ko mas maraming tao makakilala sa'yo. Lord, kahit mahihain tao ako, Lord, kahit marami akong pinagsisisihan sa buhay ko, baka walang maniwala sa akin, pero ngayon, Panginoon, magko-commit ako. Ibabahagi ko ang liwanag mo para mas marami pang tao ang maging kaisa sa iyo. We as a church, Lord Jesus, we commit to be salt and light to the world. Will you empower all of us? Sa aming mga tumayo,